kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Talakayin po natin, may naging pahayag po itong si Ben Tulfo mga kapatid. Siya daw po ay against sa political dynasty mga kapatid. Pero kung susumahin po, isa po ang pamilya Tulfo sa panahon ngayon ang may pinakamaraming posisyon sa gobyerno mga kapatid, lalong-lalo na po pagdating sa Kongreso, sa House of Representative. Mga kapatid, talakayin po natin kung ano-ano po ang posisyon na hinahawakan po ng pamilyang Tulfo, lalong-lalo na po kung papalarin ngayong manalo, ito pong si Erwin Tulfo na aakyat sa Senado at ito pong si Ben Tulfo na aakyat din sa Senado kung siya po ay papalarin mga kapatid. Alam naman po natin, tayo po ay hindi po tayo tumututol sa political dynasty kung maayos naman po ang nagiging trato at nagiging takbo at may nakapapakita po silang pagpasa ng mga batas na naaayon po sa mamamayang Pilipino. Saan po ba sumikat ang pamilyang Tulfo? Alam naman po natin ang mga ito ay nakilala po sa larangan ng pagbabalita, sa paglalahad sa pagpapakita ng kanilang mga opinion, suwestyon pagdating po sa pamamahayag. Ang malayang pamamahayag po ay sila po ay nagpakilala. Ang pagiging isang journalist po na pinagmula ng mga Tulfo mga kapatid ay hanggang idinala na po nila at papunta na po sila sa Senado ay mukha pong madadagdagan na naman ng panibagong Tulfo, Dahil nga po si Erwin Tulfo, ito pong si Ben Tulfo ay papasok na rin po sa mundo ng magulong politika mga kapatid. Talakayin po natin kung ano-ano po ang hinahawakang posisyon ng pamilyang Tulfo mga kapatid, dahil ito pong si Ben Tulfo ay ngayon ay kumukuda na po. Siya po ay against na daw po sa political dynasty mga kapatid. Sana bago magsalita itong si Ben Tulfo, tignan muna niya kung ano ba ang klaseng pamilya meron sila at kung ilan po ang pamilya na nasa Kongreso o nasa Kamara. Dapat po bago ka magsalita, isipin mo muna kung ang pamilya nga, ilan nga ang pamilya ni Raffy Tulfo, anak ni Raffy Tulfo nandyan sa Senado, sa sa House of Representatives. Ang kanyang asawa na si Jocelyn Tulfo. Hindi pa ba political dynasty yan? Ay, nangangahulugan at malawak. Nang hinahawakan ng Tulfo sa gobyerno, ay mukhang dumodos-dos at mukhang paparami po ng paparami mga kapatid, kung sinasakop po nila at pati po si Wanda Tulfo ay papasok na rin po at siya po ay naging first nominee ng turismo party list mga kapatid. Ito po isa-isahin po natin. Ito po ang kanya naging pahayag ni Ben Tulfo. Against ako sa political dynasty. Kumbaga, against ako doon sa mga dynastiya. Let's get it straight. Against ako, tamaan kung sino ang tamaan. Pero ipasa yan sa batas. Maganda to para makita natin, dahil nakita po natin sa Senado ang pinapasok po ng mga magkakapatid, Dito sa Senado, meron pong dalawang Cayetano, 'di ba? Merong dalawang Bilyar. Merong, kung papalarin ang Tulfo, merong dalawang Tulfo. Ano po kaya ang nangyayari? Sana ang maraming Pilipino ay mamulat, bigyan po ng pagkakataon ng ibang politiko na makapagpasok at makapaghalal sila ng mga tamang politiko na nararapat dito sa Senado. Hindi po isang negosyo ang pagpasok sa Senado, na parang ginagawa na lang po nilang kanilang bahay na lang po nila, Dahil nakikita po natin, parang dalawa-dalawa na po ang ipinapasok nilang pamilya. Hindi na po nabibigyan ng ibang pagkakataon ng ibang mga politiko na magkaroon po sila na mailatag ang kanilang mga plataforma at ideolohiya para sila po ay makapagsilbi sa Pilipinas. Nakikita po natin parang hindi po tama, kung ang kino-question ni Ben Tulfo ay kaugnay po dito sa political dynasty. Hindi ba niya iniisip ng kanyang kapatid ngayon ay nasa Senado at papasok siya sa Senado at papasok pa si Ben Tulfo sa Senado, si Erwin Tulfo sa Senado, 3 Tulfo. Hindi niyo ba mabibilang ang sarili niyo bilang political dynasty? Sana Ben Tulfo, ikaw pa naman ay hinahangaan ng maraming Pilipino.
at nalalaman ng maraming Pilipino na ikaw ay iba ang mga pahayag pagdating sa pakikipaglaban sa politika, ay mukhang mapag-iisip tuloy ang maraming Pilipino sa iyong ginagawa, ano? Okay, talakayin po natin, ilang politiko ba, ilang tulpo ba ang papasok sa mundo ng politika? Kung ang pag-uusapan natin ay political dynasty, gaano na ba kalawak ang pamilyang tulpo? Ano-ano na po ba ang kanilang nahawakan sa gobyerno at sa posisyon? Unahin po natin si Senator Rapi Tulfo na naging senador po ng ating bayan, ng ating bansang Pilipinas. Number 2 po, si Erwin Tulfo, ang CIS party list nominee. Siya po ay representative, kaya po naupo siya rito sa House of Representative. Kaya po siya ay naging congressman. At party list, at CIS party list. Next po, Jocelyn Tulfo, ang may bahay po ni Senator Rapi Tulfo. Siya po ay naglilingkod bilang representante ng ACT-CIS party list. Next po, si Ralph Recto. Siya po ay nakaposisyon sa Quezon City bilang representative. Hindi po party list, siya po ay kinatawan ng 2nd District yata itong si Ralph Recto, Ralph Tulfo, na naglilingkod po at nakaupo ngayon sa Senado, ay sa House of Representative. So, 4 na po yan. At ngayon po ay tumatakbong senador ng bayan na si Ben Tulfo. Siya po ay senatorial candidate na naghahangad at masungkit ang posisyon bilang senador ng ating bansa. Kung papalarin, siya po ay pang-5 sa mga Tulfo. At ang kanila pong kapatid na si Wanda Tulfo Teo bilang kinatawan po ng Turismo Party List first nominee. Kung susumahin, 6 na Tulfo po ngayon sa panahon ngayon. Ang nais pong magsilbi sa Pilipinas, mga kapatid, sa Senado at sa Kamara de Representante ng Pilipinas. Ang bilang po niyan ay 6 na po. Ang pamilyang Tulfo ang nais sumabak sa politika. Ang tanong, bakit po ito? Hindi po ba ito political dynasty? Ito po ay kitang-kita po na political dynasty. Ito po ay 3 Tulfo ang papasok. If manalo po ang 2 Tulfo sa Senado, magkakaroon tayo ng 3 Tulfo. Isipin mo 3 Tulfo sa Senado plus 2 Cayetano plus 2 Bilyar. Isipin mo, sa kanila pa lang, napakadami na po ng nahawakan nilang bilang. Kung susumahin at pagbabatayan po ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, alaman po natin ang mga Tulfo, hindi po natin malalaman kung ano po ang kanilang magiging sagot at ano po ang magiging kapalaran ni Vice President Sara Duterte once na gumulong po ang impeachment trial laban sa kanya. Inaabangan ng maraming Pilipino kung si Vice President Sara Duterte ay makukonvict or ma-acquit. Kaya po ang sinasabi natin dito, maghalal po tayo ng mga politiko at maglagay tayo ng mga politiko na mapapawalang sala po si Vice President Sara Duterte sa mga inaakusa sa kanya ng kanilang kalaban sa politika. Huwag po ito mga politikong ito na hindi natin alam kung ano po ang magiging kalagayan nito at magiging taya nito at ang magiging sagot nito, na isa si Jocelyn Tulfo sa pumirma po, ang asawa ni Rapi Tulfo, at itong si Ralph Tulfo ay pumirma rin po para maipa-impeach po si Vice President Sara Duterte. Ano po ang magiging kalagayan? Kaya po sinasabi natin numbers game. Nasa kamay po ng maraming Pilipino kung ano po, hindi lang po ng maraming Pilipino, nasa kamay po nating mga Pilipino ang tamang pagboto
ng mga senador na nais nating maluklok. Ang pagpapanalo po ng mga kaalyado ng mga Duterte ay magiging sanhi po ng pagkakaakwit ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ang mga kapartido ni Pangulong Duterte ang mananalo. Kung ang partido po ni BBM ang mananalo, wala na po tayong kalalagyan dito. Automatic po makokonvict po si Vice President Sara Duterte at mawawalan na po siya ng visa na makapagluklok at makahanap ng posisyon sa gobyerno. Bawal na po sa batas natin yan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi sa naging pahayag po ni Ben Tulfo na bawal na po na siya po ay against sa political dynasty? Mag-comment ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po mga kapatid.